Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito muli ang isang naman kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Regina, 25 taong gulang, at nais ko ring maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. Sisimulan ko ang lahat nang kausapin ako ng aking mama. Ano bang plano mo, Regina? Ngayon na nakapagsaka, isa ka ng accountant. Tatanggi mo pa ang anak ng isang sikat na kumpanya. Hindi pa mama. Gusto ko munang magpahinga dahil sa malaking sakripisyo na ginawa ko sa pagre-review. Talagang puspusan po yung ginawa ko para lang makapasa. Pero ngayon, ay wala ka ng problema. Dahil nakapasa ka na. At may nag-aalok ng trabaho para sa'yo. Basta mama, gusto ko munang magbakasyon para malibang naman po ako kahit papaano. Saan kaya magandang puntahan mama? May alam ba kayo? Sana sa lalong madaling panahon, makakalis tayo dito. Oo naman, Iha. Maganda ron. Sariwang hangin at tahimik sa kapaligiran. At alam ko na magugustuhan mo. Sige po mama, pupunta tayo. Saan ba yung lugar na sinasabi ninyo? Mga kamag-anak ba natin ang pupuntahan natin, mama? Oo, Iha. Matagal na rin tayo na hindi nakapagbakasyon doon dahil tinampos mo pa yung pag-aaral. At sigurado na matutuwa ang lolo at lola mo. Oo nga pala, no? Doon kina lolo. Namimiss ko na sila eh. At alam ko na sabik din sila na makita tayo. Kaya maghanda ka na ng mga dadalhin mo. At bukas na bukas ay magbibiyahe tayo papunta sa lugar ni na Itay at Iday. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ay, Soreng. Pagkatapos ng almusal, pupunta ako sa bukid, ha? Para linisin ang paligid. Marami naman kasing tumubong damo doon, Sige. At ako naman ay magbibilad ng sinibak mong kahoy na panggatong dahil hindi pa tuyo. Oo, Soreng. Ay, kailangan na samantalahin ang pagpapatuyo ng panggatong natin habang wala pang tagulan para walang problema sa pagluluto. O di may magagamit tayo. Sa bagay, tama ka. Teka. Oh, Sana sinabi mo na pupunta ka na sa bukid para nakapaglaga sana ako ng saging na saba at nang may mamerienda ka doon. Hindi bale. Maglalaga na lang ako at isusunod ko na doon sa bukid. saka huwag mong kakalimutan, ha? Magdala ka ng malamig na tubig para maibsan naman ang init. Ang init ngayon kapag nasa bukid ka, nakaw. Sobrang init, nabibilad sa araw, kaya kailangan ng malamig na tubig. Bakit kaya ganito ang panahon? Ha? Painit ng painit ang paligid. Kung hindi tag-ulan, ay masyadong maalinsangan ang panahon. Ay, nako, huwag ka nang magtaka. Talagang ganyan ang panahon ngayon, pabago-bago.
tignan mo yung mga tao, nagkakasakit na dahil sa init ng panahon. Lalo na yung mga senior na katulad natin, madaling tamaan ng sakit. Oo nga eh. Paano naman hindi sila kumikilos? Dahil nga may kaya, wala silang ginagawa sa buhay kundi kumain at matulog. Walang ehersisyo sa kanilang katawan. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Ay, Iday, kumusta na kayo ng itay dito? Marami nang pinagbago ang lugar natin dito ngayon. Sa bagay, ang tagal na ninyong hindi dumalaw dito. Kaya hindi mo alam na dumami ang kabahayan. At saka marami na rin ang umasenso na pamilya dito sa atin. Ang ganda ng mga bahay nila. Ay, oo anak. Dahil marami dito sa mga anak nila ang nakapag-abroad, kaya naging maginhawa ang kanilang buhay. Oh, mabuti. At nakaisip sila ng paraan para umangat ang kanilang buhay. Siyempre, ang hirap yata kung sa bukid lang ang hanap buhay mo. Sigurado na hindi makakapag-aral ang anak nila sa dami nila. Ay, oo nga po, inay. Kaya pala, hindi na kami nakapagbakasyon dito dahil busy ako doon sa trabaho ko para sa pag-aaral ni Regina. Pasensya na kayo, inay, ha? Huwag mo nang isipin yan, anak. Naiintindihan namin ng itay mo ang iyong kalagayan. At saka, hindi rin namin problema ang aming pamumuhay dahil yung kinikita sa pagtatanim doon sa bukid natin ay sapat naman sa amin ng itay mo at nakakaipon pa nga kami. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ang ganda pala dito, Mama. Alam nyo, ang himbing ng tulog ko kagabi. Ay, oo nga, anak. Dahil wala kang ingay na naririnig sa mga kapitbahay. Di gaya doon sa tinitirhan natin. Ang daming kabahayan at mga tao na walang ginagawa, kundi chismes ang inatupag. Yun na nga ho, Mama eh. Kahit gabi na, nasa labas pa sila ng bahay. Ang lakas pa ng kwentuhan at tawanan. Parang walang pakialam sa naiisturbo nilang kapitbahay. Iba dito sa probinsya. May respeto ang mga tao sa kanilang kapitbahay. At nagtutulungan pa sila sa mga mabibigat na gawain. Ha? Uso pa yan dito, Mama? Akala ko nakalimutan na yan dahil moderno na ang panahon ngayon. Ginagamitan na ng teknolohiya ang pamumuhay ngayon, di ba, Mama? Oh, pero dito sa probinsya, yung dating kaugalian ay hindi nawawala sa kanila. Yung iba lang na nanggaling sa Maynila ay nakikiuso na rin. Alam niyo, Mama, parang ang sarap ng manirahan dito kina lolo at lola. Sariwa ang gulay at mga isda. At yung nilutong gulay ng lola, ang sarap! Ang dami ko ngang nakain eh. Ay, naku anak, huwag kang masyadong batakaw. Baka hindi mo nabalayan eh. Lumalapad ka na. Kaya may sukat ang dapat kainin mo para di ka tataba na gusto. Ano, Apo? Nagustuhan mo ba dito sa lugar natin? Ang tagal ninyong hindi dumalaw dito, Kwan po kasi, Lola, ang sabi ng Mama, tapusin ko muna ang pag-aaral at pagpasa sa board exam at saka kami magbakasyon dito. Kaya nandito kami ngayon. Sana, Lola, huwag kayong magtatampo sa amin, ha? Hindi naman.
Naiintindihan namin ng lolo mo kung hindi kayo nakakapunta dito. Alam namin na busy ang mama mo sa trabaho niya. Opo la, siya lang naman ang sumusuporta sa akin eh. Kaya hindi ko rin pinapabayaan ang aking pag-aaral. Mabuti naman kung gano'n na po. At hindi mo binigo ang mama mo na makatapos ka ng iyong pag-aaral. Siya nga pala, ano ba ang plano mo sa buhay? Kuwan po sana lola, kung maaari, punta ako ng abroad para madali po ako makaipon at masuportan ko rin ang mama pag matanda na siya. Teka po. May nobyo ka na pa. Kailangan din na may magpapasaya sa'yo kung naiinip ka. Wala po lola, wala yatang magkamali eh. At saka hindi ko pinapansin ng ganyang mga lalaki. Ayaw ko pa, ma'am, lola. Huwag mong sabihin yan, apo. Baka pag sumali ka sa mga patimpalak ng kagandahan, tiyak na ikaw ang reyna. Naku, ang lola, pinapatawa naman ninyo ako. Baka nagbibiro lang kayo, lola, para tumawa ako. Hindi biro ang sinabi ko sa'yo, apo, kundi totoo, na maganda ka. Nagmana ka yata sa akin eh. May bisita si na Lola Soring. At ang ganda. Parang artista. Ay, mabuti pa pupunta ko dyan sa bahay nila. Para makilala ko ang dalagang yan. Ang sipag naman, oh. Nagwawali sa bakuran ni Lola Soring. Pare, mabuti naman at nadatnan kita dito. Ano bang sinisilip mo dyan sa bahay ni na Lola Soring? Pare, may nakita ko kasing bisita ni na Lola Soring eh. Ayun, oh. Nakaupo sa bangketa. Napagod yata sa pagwawalis. Oo nga no. Sino kaya siya? Kailangan ko na makilala ang babae niyan. Parang tumibok agad ang puso ko, pare ha. Pareho pala tayo ng naramdaman ha. Alam mo, ako walang nakakita sa kanya eh. Kaya, pwede, ako muna maulang dumalaw sa kanya. Gina Lola Soring. Oo naman pare, anong problema dyan? Magkaibigan tayo eh. Kung sakaling gusto mo rin siya, magkaribal tayo. Pero, sanang madamay ang pagkakaibigan natin ha. Tama nga pare. Walang magbabago sa pagkakaibigan nating dalawa. Alam mo, kung sino man yung magusto niya sa ating dalawa, edi magpabaya yung isa. Ha? Oo pare, payag ako sa sinabi mong yan. Dapat lang na walang sasama ang loob. Kung sino ang mamahalin niya sa ating dalawa. Magandang araw po sa inyo, Lola Soring. Pwede bang makaistorbo sandali sa inyo? Ganun din sa'yo, Leo. Oh, bakit, Leo? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo lang. Kuwan po kasi Lola eh. May nakita akong magandang dalaga kanina dito sa bahay ninyo. Nagwawali siya kanina. Ang sipag niya, ha? Kwan, Leo, kasi dumating yung anak ko at ang apo ko pala ang nakita mo. Lola, huwag po sana kayong magagalit. Dahil gusto kong magpagkilala sa kanya eh. At maging
makipagkaibigan sa kanya kung pwede. Ay, yun lang ba? Ay, naku, Leo. Pwedeng pwede. Basta respetuhin mo siya. Ay, oo naman ho, Lola. Kilala man niyo ako. Dahil malapit lang naman yung bahay namin dito. Kaya, dadalawin ko ho ang apo ninyo. Sige, Leo. Payag ako na makilala mo. At hindi kita pagbabawalan na dumalaw sa kanya. Lola, baka may masabi pong mama niya. Pakisabi na lang po na gusto ko yung makilala yung anak nila. Ay, walang problema sa anak ko. Dahil nauunawaan niya ang bagay na yan. Dahil pinagdaanan naman niya nung dalaga pa siya. Kaya pumunta ka lang dito sa bahay kung gusto mo. Maraming salamat po, Lola Suring. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Inday, may kausap kayo kanina. Sino ba yun? At ano bang sinabi sa inyo? Ay, Kwan, anak Nakita niya kasi si Regina na nandiyan dyan sa labas. At tinanong kung pwede raw makilala at magpagkaibigan. Ano bang ugali ng lalaking yon, inay? O kahit di matinong tao? Huwag kang mag-alala, anak. Mabuting tao si Leo at masipag pa. Ganun ba, inay? Mabuti na yung sigurado, inay. Para hindi mapahamak ang nag-iisang anak ko na tanging gabay ko pagtanda ko. Ay, siyempre ako rin. Ayokong may masamang mangyari sa apo ko. Dahil mahal na mahal ko yan. Alam mo naman na dito siya lumaki at nag-aral ng elementarya. At napakalambing na bata. Ay, oo nga po, inay. Lumaki po siyang mabait at hindi niya ako binigyan ng problema at masipag sa kanyang pag-aral. Kaya naipasa niya ang board exams. Apa, matalino ang anak mo. Nako, kunti lang ang nakakapasa sa mga ganyang eksamen, kaya maswerte siya. At alam ko na madali lang sa kanya ang makapasok sa trabaho. Tama po kayo, Iday. May mga kumpanya na tumawag sa kanya. Pero ang gusto niya ay magpahinga muna siya. Kaya sinabi ko na magbakasyon kami dito. At nagustuhan niya dito, Iday. Kinagagara kitang makilala, Regina. Salamat dahil pinaunlakan mo ako na makausap ka. At sana maging malapit na magkaibigan tayong dalawa. Ganun din ako, Leo. Totoo pa lang sabi ni Lola, mababait ang mga binata dito. Oo. At sabi din ng lola mo maganda ka raw. At totoo naman, maganda ka. Baka binobola mo lang ako, ha? Sige ka, magtatampo ako sa iyo. Hindi, Regina. Ang gusto ko lamang sa iyo, pwede ba? Maimbita ka sa isang lugar, lalo na dito sa amin. Magagandang lugar dito. Para naman malibang ka, ipapasyal kita kung pwede. Sige. Basta ipaalam mo ako sa mama ko kung payagan ako. Pwede mo akong ipasyal. Baka pag nawili ako, matagal ang bakasyon ko dito. Kumusta ka na, Regina?
masaya ako na nakilala kita. At sana maging kaibigan mo rin ako. Ganun din ako, Rex. At nadagdagan ang kakilala ko. Sana marami akong maging kaibigan dito. Oo, Regina. Basta magtakal ka rito sa aming lugar. Sana pumayag ka rin na imbitahan kita sa aming bahay sa ibang araw para matikman mo ang mga prutas, kaya ng nyog, at magsalo-salo tayong magkakaibigan dahil pinaunlakan mo si Leo. Kaya pumayag ka rin sa pag-iimbita ko sa'yo. Payag ka ba sa hiling ko, Regina? Pwede ba? Pumayag kaya si Regina sa gustong mangyari ni Rex. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.